Konnichiwa minasang. So ngayong araw nga lang pala ulit kami nagkasabay-sabay ng Yasumi na mga kasama ko. At tamang-tama, may Sakura na ngayon. At plano naming puntahan yung isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa lugar namin, ang Ichinomiya Tower. Sabi kasi ng mga kasama kong hapon, doon daw maganda ang Sakura ngayon kasi pink na pink daw talaga yung kulay ng mga Sakura ngayon. Kaya nag-decide kami na doon na lang kami pupunta. Tapos pwede daw mag-picnic doon at magdala ng pagkain. Kaya nagdala kami ng panlatag ngayon. Tapos bago kami pumunta ron, dadaan muna kami ng Don Quixote para mamili ng mga makakain namin. Hindi rin namin alam kung ano mga bibili namin, kaya kung ano-ano na lang yung mga dinadampot namin. Wala na rin kasi kaming time magluto at mamili ng mga lulutuin namin kasi magkakaiba na yung schedule namin at bihirang-bihira na kaming magkasabay-sabay. Tapos galing pa akong panggabi, kaya halos 2 PM na ako nagising. Kaya medyo late na rin kaming nakalabas. Hindi nga namin alam kung maaabot pa kami ron sa pupuntahan namin. Kasi sa biyahe pa lang, almost 46 minutes na. Tapos sabi ni Ken, hanggang 5 PM lang daw doon. Kaya mabilisan lang talaga tong pagkakaimono na to. Kung ano-ano na lang talaga yung madampot namin. At ito na yung lahat ng mga pinamili namin. Medyo napadami din pala. Medyo mahaba pa nga pala ang pila. Buti na lang, nag-open pa ng isang counter, kaya napabilis kami. At dahil kulang na nga kami sa oras, dali-dali na kami nag-bike papunta sa pupuntahan namin. Kaso, mukhang hindi talaga kami aabot kasi hanggang 5 PM lang daw talaga doon. Kaya hindi na namin pinilit na pumunta doon kasi baka masayang lang yung oras namin at saka Yasumi namin. Kaya dito na lang kami nagpunta sa malapit sa lugar namin. Medyo maganda rin naman yung Sakura rito. Yun nga lang, sayang yung plano namin na magpipiknik kami. Napadami pa naman yung bili namin ng pagkain. Hindi tuloy namin alam kung saan namin kakainin to. Medyo maganda rin yung Sakura rito sa Jinja malapit sa amin kasi pink na pink siya. Yun nga lang, hindi siya ganun kadami kagaya ron sa pupuntahan namin ngayon. Kaya umalis na lang din kami rito. At kahit saan ka naman magpunta rito sa Japan, halos sobrang daming talagang Sakura. Kaya malilito ka talaga kung saan ka magpipicture at magbibideo. At finally, nakarating na kami sa pupuntahan namin. Ito nga pala yung magandang Sakura dito sa lugar namin. Yun nga lang, hindi pa siya fully bloom ngayon. Pero sobrang ganda na rin niya. Siguro sa mga susunod na araw, fully bloom na talaga to. Once a year nga lang pala nagbo-bloom yung Sakura. At halos 1 to 2 weeks lang yung tinatagal nito. Pero depende pa rin sa weather. Kapag maulan at mahangin, halos 1 week lang wala na. Kaya pag maganda yung weather, sulitin mo na yung gala. At dahil hindi nga natuloy yung unang plano namin na magpipiknik kami sa Ichinomiya Tower, dito na lang kami kumain sa gilid. Bali pwede naman kumain dito kasi yung side niyan is close road na kasi puro tindahan na. At mukhang napadami yata yung mga pinamili namin pagkain. At mukhang hindi namin mauubos lahat tong ngayon. Kaya sigurado marami kaming mauubing pagkain. At syempre, iuuwi na rin namin yung mga basura namin dito kasi bawal magtapon sa mga ganitong lugar. At wala rin kaming matatapunan dito ng mga basurahan kasi sobrang kunti lang talaga ng mga basurahan nila rito. Or halos wala kang makikitang basurahan sa daan. Kadalasan mo lang makikita is mga basurahan sa Jido Hambaiki para sa mga pet bottle at sa mga can. Kaya nga ma-amaze ka talaga dito kasi kahit wala silang mga basurahan sa paligid, sobrang linis talaga at halos wala kang makikitang basura. Kaya bilib na bilib ako sa mga ugali ng Japanese na sobrang linis nila sa kapaligiran at tinaalagaan nila ang kalikasan. At habang kumakain pa yung mga kasama ko, nag-ikot-ikot muna ako. Ganito nga pala ang itsura ng mga tindahan ng street food nila rito sa Japan. Sobrang lilinis talaga at saka mukhang masasarap yung mga pagkain nila. Mayroon din sila rito mga laruan para sa mga bata. At doon sa kabila naman is mga pagkain na. Gusto ko nga sanang tikman lahat. Kaso, busog pa naman ako. Tapos, nung nakita ko naman tong Tori Karaga na tindahan na to, hindi ko na napigilan. Napabili na rin talaga ako kasi mukhang sobrang sarap talaga. At sobrang dami rin ng serving niya for only 800 yen lang. Kaya binayaran ko na agad. Hindi na ako nagdalawang isip kasi mukhang masarap naman. Ganito nga pala siya lutuin. Buti na lang pumayag si Kuya na i-video ko siya habang nagluluto. Yung amoy pa lang niya sobrang bango na. Tsaka parang sobrang crunchy niya. So malalaman ko mamaya kung talagang masarap to at hindi ba ako magsisisi sa pagkain na to. Pero mukhang legit naman.
At ito, tama nga yung wala natin guys. Sobrang sarap talaga. Gusto ko pa sanang bumili kaso hindi ko na kaya. Ang dami ko na rin kasing nakain. Binigyan ko nga pala yung dalawa kong kasama. At mukhang satisfied customer naman. Kahit hindi kami natuloy sa unang plano namin, nag-enjoy na rin naman kami. Kasi sobrang gaganda ng mga naging result ng mga picture namin at memories namin dito. At medyo busog na rin kami, kaya uuwi na rin kami. Thank you for watching. See you next vlog.